Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. For those of you na gustong magpa-personal reading, punta na lang kayo sa aming Facebook page, Madam P. Ayan, hashtag Madam PTV. Yun yung i-search mo kung hindi mo ma-search yung Facebook page namin. And kung hindi ka makapag-message doon, pwede ka namang mag-comment dun sa pinaka-profile picture. I highly suggest do sa profile picture para mas mapansin ka ng aming mga admins. Ayan, mga admin ako na mag-a-assist sa inyo. Let's start. The Six of Wands, the Three of Pentacles, and the Devil. This is Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius energy. Okay, Major Arcana, the Devil. So, nakita natin, you are gaining a lot of popularity around this time. So, pwedeng marami nakakapansin sa'yo sa mga ginagawa mo. Maybe even sa social media. Maybe yung iba sa inyo, kahit hindi naman ganun kalakihan, halimbawa sa community ninyo or with regards to your friends, ayan, mas napapansin ka ngayon and you do have here the devil. I see merong person na parang na-obsessed sa'yo around this time and maybe hindi mo to alam or hindi mo to nanonotice, hindi mo to napapansin. This could be a secret admirer, lalo na with the moon energy. This is the moon. There's a lot of secrets here. So, nakita tayo ng secret admirer na pwedeng ito na-obsess or laging iniisip ka nitong person na to and you do have the death card. Yeah. The death card ruling planet nito is the planet of Pluto, which is nandun yung obsessive energy din dito sa taong ito. So, I feel like marami siyang transformation na pinagdadaanan, maybe sa kanyang sarili, and ikaw yung parang nagbibigay ng, might be happiness, or kung hindi man, not necessarily may connection or communication kayo. It could be, alam mo yun, yung napapansin nga niya sa'yo, maybe sa social media, yung napapansin niya yung mga post mo. So, somehow, nagbibigay ito ng kagalakan sa kanya, especially nga kung may mga transformation na nangyayari sa buhay niya. So, ikaw yung nakakatulong para maibsan yung longing niya or mawala saglit yung mga isipin niya. So, ikaw yung nakakatulong doon kahit wala ka namang ginagawa personally dito sa taong to, no? So, tell me about the person nakakonect ni Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra, please. Be sure to check your natal chart. Spirit guides, angel guides for the sign of Libra. For the sign of Libra, I'll get 3 cards. Okay. Two of Wands. Actually, nagpakita na rin itong Two of Wands kanina. And you do have the Justice card. This is Libra energy. The Hermit. Pagpasensya mo na yung card ko. Luma na kasi to. But I really do love this card. Kaya lang pag ginagamit ko siya, medyo mahirap siyang i-shuffle. Okay. So, you do have here the Hermit, the Two of Wands, and the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo energy, bottom of the deck, the Justice card, Ten of Cups. Ayan. So, ito yung energy ng person na na-obsess sa'yo. The Hermit, I feel like mas more on, I don't know kung introvert ba siya or maybe very private na tao, pwedeng ganon. Or, laging nasa, siya, home or place, maybe introvert nga, no, room, wherein hindi siya masyadong open pagdating sa outside world. Okay, so alin man doon.
So the Seven of Wands, I feel like nag ang pakiramdam, or you might feel like yung person na to wala siyang pakialam. But with the Two of Wands, this person is watching you kahit malayo ka, kahit ikaw ay, um, kind of like spy na nakikita natin. And pwedeng hindi mo siya nanonotice, hindi mo napapansin. Hindi mo alam na pinapanood ka niya, hindi mo alam na nag, na maybe, lalo na yung iba sa inyo, this secret admirer is could be one of your followers, one of your fans, yan, kung if you are an influencer or um, more on sa social media yung buhay mo. Okay lang naman kahit hindi, but I can see this person na talagang naka-message siya sa'yo. And this person, nakikita niya lahat ng details, lalo na with the Hermit, that is Virgo energy, and everything about you is perfect. Sobrang na-admire ka niya. Pero, pwedeng hindi nga siya open. Like, hindi katulad ng ibang mga naka-open sa'yo. Like, maybe yung mga nagko-comment sa mga post mo. Siya hindi. Pwedeng hindi siya pala like, hindi pala comment, or what. But, this person is really watching you. Okay? So, you do over the Hangman and Three of Cups. Yan. Lumabas na naman si Death card. And the Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Energy, Cancer, and Pisces is also here. You do have here the Hanged Man, so I feel like may mga gusto kang i-reach ngayon. Maybe your goals, your dreams, your mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. So, tinatry mo yung best mo na maabot yung mga bagay na yun. Some of you, pwedeng ang pakaramdam or tingin mo dito sa person na to is just a friend, or maybe, yan, yung iba, maybe just a follower, ayan, if you're into social media, or nakikita mo siya as just someone na walang particular na part sa buhay mo, you know. And etong person na to, nakikita kanya as a husband or wife material. The Death card, ito, parang you transform this person in a lot of ways na hindi mo alam. Na-transform mo siya eh. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na baguhin or gawin yung mga actions na hindi niya akalain na magagawa niya, or what, maybe malaki yung na-inspire mo siya ng ah, ng hindi mo namamalayan, no? Pwedeng may mga shinare kang post na somehow nagising siya doon, or naliwanagan siya doon sa mga post na yon. And yan, nagkakaroon ng ngayon, kaliwanagan itong person na to with regard sa tingin niya ah, sa stability or what. So, yung mga pananaw niya sa buhay, medyo naging iba yung naging effect mo sa kanya. And I feel like looking forward sa future itong person na to. But andun nga yung obsessive energy. So, yung obsessive energy is nakikita natin siya as patago, na parang na-obsess siya sa'yo, tingin siya ng tingin sa photos mo, sa pictures mo, or maybe watching you lagi sa social media. So, yan. So, what will happen in the near future for the both of you? Eight of Pentacles, the Eight of Swords, and the Seven of Cups. The Strength card is here at the bottom of the deck. Temperance, Ten of Wands is here, and Six of Swords. Well, ang nakikita ko sa part mo, you will become more busy
sa maybe sa mga inaaral mo or maybe with regards to your career. The Seven of Cups, may mga choices ka dito para may mga bagay ka pag-iisipan na makakatulong sa'yo pagdating sa growth. Like you want growth and looking forward ka talaga na magkaroon ng growth sa sarili mo and gagawin mo, ipupush mo yung sarili mo para ma-achieve yung growth na yun. And with the Eight of Swords, I feel like ito, nakukuha natin ito as your energy na parang you will become more tago or private or hindi ka masyadong magiging open sa mga thoughts mo around this time. And yeah, kasi I mean that is good. Hindi naman kasi talaga dapat ino-open lahat eh. Like, hindi yun makakatulong. Bagkos nagke-create pa yun ng usapin. No? So, mas maganda yun. Itago mo yung mga bagay na dapat mo talagang itago. Kasi sometimes, it can be used against you or makikita yung mga kahinaan mo or what. Hindi mo kailangan mag-broadcast sa mundo ng mga nangyayari sa'yo, ng buhay mo, etc. And, yeah, so, maybe regarding money, kasama din. Kasi, I'm seeing the Eight of Swords and the Eight of Pentacles. So, sa astrology, the 8th house is the house of tax, loans, partners' finances. Ayan, yung mga mana, yan, shared finances or pera ng ibang tao na which is ikaw yung may hawak, like maybe partner mo or finances or pera ng kapatid mo, ganyan, pwede rin yun. And ikaw yung may nag-handle nun. So, this is other people's finances. And, yung iba sa inyo, if you are gaining a lot from that or meron kang mga nakukuha or hawak na finances ng ibang tao, ng partner mo, etc. Or nakikinabang ka doon, like for example, you're living your best life because through the help of them, di ba? Hindi mo yun kailangan ng i-share kasi nga, pagmumulan lang yan ng mga evil eyes, inggit, and makikita ka lang ng ibang tao na nandun yung sana all, pero deep inside they are inggit. And that's not good. The Temperance, the Ten of Wands, and the Six of Swords. Well, I see this person na pwedeng, well, I can see yung move on niya. Like, alam niya kasi na wala siyang chance. Sa'yo, the Temperance is nandun yung waiting energy dito sa person na to. Naghihintay siya ng pagkakataon. But of course, alam niya mas more on sa isip niya at sa sarili niya na parang hanggang admiration lang ako sa'yo. Hindi ko kayang i-open up yung sarili ko. The Strength card is opening up. Pero mas more on, mas matagal or mas pagpipigil, pagtitimpi ng pag-open ng emotions. And yun ay dahil, ayan, sabi ko nga, hanggang tingin lang itong person na to. And may mga nakikita din kasi siya na dahilan kung bakit ang hirap mag-open up sa'yo. Diba? Especially nga, if, eto ha, kung ikaw nga yun na nagsishare ng mga bagay na may kinalaman sa money or, you know, yung mga comfort mo sa buhay. Like maybe as simple as sharing yourself na ikaw ay kumakain ng ganito, ganyan, ikaw ay pumupunta sa ganito. At lalong nawawala ng pag-asa tong person na to kasi medyo nagiging mataas na yung tingin niya sa'yo lalo na nagiging dahilan para lalo niyang isipin na
ay wala akong chance sa kanya, so gano'n. Nandun yung waiting siya, pero alam niya na wala naman siyang mahihita dun sa paghihintay. Pero, yeah, I can see this person na na-o-obsess pa rin siya, but mas more on tanggap niya na, parang gano'n. Hanggang obsession or hanggang tingin lang talaga siya. So anyway, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Ma-appreciate ko kung magko-comment ka dyan sa baba. Thank you very much sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. I love you all guys and bye-bye.